kung sanlip ang buhay. Hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ipinagay. Ganun ka man sa'kin, nag-iisang tagay, ilalang bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, at gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalapit ng awitin. Panginoon namin Diyos, Ikaw ang aming tahanan, simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pang bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa likabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisam mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Buhay ba ang pananalig ng magulang nating ibig? May lugod sa pagtitiis, kaya pamasambit sa pananalig na tunay, magtatapat habang buhay. Ang pananampalataya, nuno nating namatay na, maakit sa iyo ang iba, nang lahat ay lumaya na. Pananalig na tunay, magtatapat habang buhay. Pananalig na matibay ng magulang nating buhay, na lahat na ay mag-iibigan sa salita't pamumuhay. Sa pananalig na tunay, magtatapat habang buhay. Tayo po'y manalangin. O makaparehan ng Diyos na nakakakita sa lahat ng puso, nakakaalam ng lahat ng hangarin, walang liim na nalilingid sa iyo.
Nilinising po ang pag-iisip at aming mga puso sa pamamagitan ng pagkasi ng iyong banal na Espiritu upang maibigkan namin sa lubos at ang iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Matibay na muog at tagapagtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. O Panginoon, aking kalakasan, inibig kitang tunay. Matibay na muog at tagapagtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. O Yahweh, dakilang tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. O Yahweh, dakilang tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay, ikaw ay banal, ikaw ay banal, ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Saglit po kayong maupo. At welcome tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating patuloy na gawain na ito, ang pagsasama-sama, pagsambat, pagdakila sa ating Panginoon. Mayroon ho ba tayong mga bagong mukha na kasama po natin ngayon? Kung wala po, ay pwede bang sabihin nyo sa katabi mo, praise the Lord. Okay. Patuloy tayo na magpuri sa ating Panginoon sa magitan ng masayang awitan, mga kapatid. Muli po tayong tumayo sa pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos na buhay. Minsan pa po tayo po'y tumayo at sama-sama po tayo magbatian sa pangalan ng ating Panginoon. Tunay na ito ang araw na tinalaga ng ating Panginoon upang magpasalamat sa kabutihang binibigay niya sa atin araw-araw. Kaya kamayan po natin ang bawat sa pangalan ng ating Panginoon. Amen! Po, batiin po natin ang bawat isa. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagpapago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas! Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Minsan pa. Napakabuti ng ating Diyos,
di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas! Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas! Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Ano pong sigaw ng mga kababaihan? Ang nais ko'y magpas. Siyempre, tayo po mga kalalakin, ano pong sigaw natin? Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang lahat na nagmamahal sa ating Panginoon at tinatanggap siyang Panginoon at tagapagligtas, sabay-sabay po nating sabihin, Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Amen. Ito yung napakabuti ng ating Panginoon. Tayo magpatuloy at magpuri sa ating Panginoon. Tunay na si Jesus lang ating itaas. Po, palakpak po natin ating mga kamay para sa ating Panginoon na buhay. Sama-sama po natin siyang purihin. Tunay na ang lahat ng tuhod ay luluhod. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin siya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus, kay Jesus. Minsan pa purihin. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah,
Jesus, kay Jesus. Minsan pa sama-sama nating purihin. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin siya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus, kay Jesus. Itaas, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus, kay Jesus. Tayo lang po. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus. Minsan pa po palakpak po natin, Diyos na buhay. Hallelujah. Tayo magtulay na purihin natin ating Panginoon at dakilay. Tunay na siya'y maghahari sa buhay natin. Let us welcome our Lord Jesus Christ in our lives. Tugon ang aking puso sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ay magalay ng papuri at pagsamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Tugon ang aking puso sa iyo, ay mag-alay ng papuri at pagsamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko, taglay, mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais mong gawin. Maghari ka, Panginoon, maghari ka ngayon at mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka ngayon at
magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Tunay, Panginoon, na maghari ka sa buhay namin, Lord. You deserve praises and glory, Panginoon. Minsan pa po, palakpakan po natin yung Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa mga pagpupuri para po sa kanyang kadakilaan. I-welcome po muna natin ang dalawang kasama natin na ngayon ay first time nila po sa gawain natin. I-welcome po natin si Sita De Leon. Sita De Leon, narito po siya. Yun, palapakan po natin. Welcome po sa Taytay United Methodist Church. At ganyan din po si Jeffrey Pascual. Jeffrey Pascual, ayun. Welcome din po. Nawa po ay makasama pa namin kayo sa mga susunod pang pananambahan sa ating Panginoon. At purihin ang ating Diyos sapagkat ang araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang UMM Sunday. Ano po, minsan may nagbiro, Pastor, anong ibig sabihin ng UMM? United Methodist Men. Sabi, Pastor, may Tagalog niyan. May Tagalog. Ano yung Tagalog? Ugnayang Methodistang Mama. Ano? Ugnayang Methodistang Mama. Nagbiro lang naman. Anyway, mga kapatid, purihin ang Panginoon sapagkat kasama pa natin sa maghapon ng pagdiriwang ang ating pong mga kalalakihan. Pwede bang patindigin natin ang lahat po ng UMM ng ating church, please? Yan. Yan po. Yan. Salamat po. Mamaya magbibigay po sila ng tanging awit. Yan. Sa ating pong liturhiya, nandyan po yung ating mga mahalagang announcement. Babanggitin ko po lamang yung mga major events na kailangan po nating marinig. Ang ating pong church ay maglalaan ng isang araw lang po na pagdako sa Pampanga at sa Bulacan. Mamimigay po tayo doon ng tulong, relief operation bilang pakikibahagi po sa ating mga kababayang nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. Kaya kung kayo po ay kinakatok ng Banal na Espiritu, bago mag-Thursday, kumari lang po ay dali ninyo dito sa ating opisina. Nang sa gayon ay makapag-abot po tayo ng ating matutulungin po, maski isang noodle or sardinas o ano pa mang pagkain, lalo na po tubig, mineral water na maitutulong po natin doon. At ang ating pong eskwelahan ay malaki na po ang naging bahagi po nila. At tayo po ready na para po sa Huwebes sa pagtulong po natin doon. Ang ating pong G12 na kanina ay nirecognize at kinilala po natin. Yung pong G12 ay nagpasimula noong July 29 itong taong pong ito. At sa mga sunod-sunod na gawain na ito, marami pong mga kababaihan natin at 6 yatang kalalakihan ang nagsipagtapos ng first level. At ang susunod pong level ay yung level 2. Kaya isama po natin sa panalangin itong umaten ng G12. Marami po sila, almost 20 plus, na sila po ay magpatuloy at gamitin ng Panginoon sa pag-disciple. Kalinsabay po nito, mga kapatid, ay nagkaroon din tayo, patuloy nating ginagawa ang evangelism explosion. Isama rin po natin sa panalangin ito na yung mga kapatid nating pumapalaot sa pag-ebanghelismo ay gamitin po ng ating Panginoon. Sapagkat yan po ang mandato ng ating Panginoong Yesus, yung humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating pong church by next Sunday ay ating pong aalalahanin ang ating mga kasama, mga kapatid na pumanaw, kaya magkakaroon po tayo ng offering, memorial tree offering. Ito po ay pag-alaala nga po sa mga yumaon nating mga kapatid, mga mahal sa buhay. It was next Sunday po yan. At mayroon din pong mahalagang announcement ang outing outreach ministry
yung pong tutorial ministry, isama po natin sa panalangin para po doon sa mga sponsored children. Ang ganda po na ginagawa dito ng Panginoon sapagkat yung pong ating mga miyembro, sa halip na sila po ay mag-malling, kung saan pupunta pag Saturday, 2 o'clock, sila po ay naririto para magturo sa mga bata. Ibahagi ang karunungan na kanila pong tinatamasa. Sama po natin sa panalangin yan. Yan po ay Monday to Friday ho pala, 8, o every Saturday, 2 p.m. tutorial ministry. Magkakaroon po ng anti-pneumonia vaccination. Tentative date po ito, pero ito po ay napakahalaga. Murang-mura lang po. Anti-pneumonia vaccination. 450 pesos bilang counterpart. Mahal po pala ito pag ito ay sa pribadong ospital ninyo i-avail. Ito po ay open to all adults and persons who are asthmatic and diabetic. November 19, bagaman malayo pa ito, ay isama po natin sa ating mga panalangin. Ang Dulo Church Building by November po ay, of course, we will have our 48 Thanksgiving celebration. Sama po natin ito sa panalangin at ang mga gawain ay nandiyan po sa ating mga liturhiya na nawa ang gawain ito ay lalong magbigay ng magandang break sa ating church, mga kapatid, ang Dulo Church. Sa oras na ito, ang Pastor Alan at ang Pastora Lisa ay nasa gawain po ng mga kababaihan. Meron po kasing talent offering sa Yakat Diyos, isang fundraising. At nagsimula po yan kanina at marahil magtatapos pa mamayang gabi. Kaya po ibang mga kababaihan natin nandoon. Kasama po ang Pastor Alan at ang Pastora Lisa. Ang mga kabataan, baka mayroon silang pahayag tungkol sa mga napakahalagang major events na gawain. Meron ba? Mga kabataan, meron ba kayong nais i-announce? Wala. Okay. Ang Lighthouse po, ang ating MYF, October 31, Monday. Para po sa lahat mga kabataan at may pusong kabataan. Praise and Worship Celebration. Lunes po yan. 4:00 ng hapon hanggang 8:08 ng gabi. Sa dulo po yan, sa dulo. October 31, Monday, Praise and Worship Celebration, 4 p.m. to 8 p.m. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga bulaklak na inialay. Pasasalamat nina Jody at Lolit Palma sa kanilang wedding anniversary na October 25. At tinapumbatiin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at wedding anniversary. Ngayong araw na ito ay kaarawan nina Angelo Leonardo Carion, Jerome Defensor, Meryl Hazel Bianan, Carla Janine Santos, Andrew Joshua Dolores, Ana Lea Asahar, Nicole Cruz, Noah Aaron Munoz, bukas po, Ginger Dison, Vivian Yupanco, Maria Cecilia Adaro, C. Ordonez. October 25, Yasmin Cruz, Heather Gonzaga, Janina Resurrección, Paul Aldwin Cruz, Jeremiah Rayos del Sol, Cheryl Mariano, Lydia Gay Santos, Angeli Faye Manarpiis, Johan Chairo Peregrina, Julita Cayetano, bandami niyong pakakainin. Aulia Jamel Barela, October 26, Agripina Dasilio, Noel De Leon, Lala De Borja, Ian Maru Jeronimo, Jeremiah James Bunyi, Demetrio Valle, Maxine C., Edmundo Perez, Edward Andres,
Maria Joanna Domingo, Harold Dizon. October 27, Natalie Rose Aguilar, Bea Bianca Esguera, Shana May Guzman, Adrian Constantino. October 28, Belinda Diaz, Lisa Domingo. October 29, Jerome Mendoza, Christine Ann Bianan, Job Adrin De Leon, Kiana Rose Aguilar, Kelly Roy Collantes, Rodley Romeo Blanco. Sa hindi po namin natawag ang kanilang karawan at nagdiriwang po kayo ng birthday, lumapit lamang po kayo at aawitan namin kayo at ipagpepre po kayo ni Pastor Alvin. Sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, bukas po, Rizalino and Mary Jane De Leon. Sa 25, Theody and Lolit Palma. October 26, David and Josie Salangsang Jr., Michael Vincent and Lynn May De Leon. October 28, Marvin Joseph and Joanna Blesilda Susara. At sa October 29, Andre Paulo and Ladybeth Aguilar. Hali po kayo, aawitan po natin kayo ng masayang happy birthday, God loves you. Tumayo po tayo lahat mga kapatid. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His way. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His way. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Tayo ay manalangin. Napakasaya ng paligid dahil ikaw ang naglalang sa aming lahat. Dahil ikaw ay nagbigay sa amin ng lahat ng pangangailangan sa aming buhay. Pati ang buhay na ito na kaya at ganap ay binigay niyo pa rin sa amin, Panginoon. Kaya narito po ang aking mga kapatid, mga may kaarawan, nagdiriwang nito, ay labis-labis ang kanilang mga pasalamat. Tanging sa iyo lamang ito. Nakita nila ang iyong pagiging tapat na Diyos sa buhay nila. At kaya kami lahat din, ang dalangin namin sa kanila ay patuloy na kalakasan, mga pagpapala pa, mga nais nila sa buhay nila. Nawa mangyari po. Ito po ang dalangin namin para sa kanila. At yun din mga pangarapin nila, nais gawin, ay tulungan mo pong mangyari ito, Diyos. Ngayon din sa mga nagdiriwang ng kanilang kasal, samahan niyo po sila dito at patatagin niyo sila sa pundasyon na may pag-ibig, na may pagkapatawad, na may pagmamahalan, at yung kanilang mga sinumpaan, nawa ay manatili sa kanila. Panginoon, ang aking mga kapatid na ito na kami ay nagagalak ni panalangin sila, ay lahat ng ito ay dinudulog namin, binibigay namin sila sa inyo na kayo po ang siya magpala sa kanila. Maraming po salamat sa inyo pang ibibigay sa kanila. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday po at happy wedding anniversary sa iba. Purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pong iglesia ngayon ay nakapaloob sa tinatawag nating proseso ng discipleship. Ito po yung Government of 12. Noong 1995 po, dumating ito sa Pilipinas mula po sa Bogota, Colombia. At ito po ay in-establish sa pamagitan ni Pastor Cesar Castellanos at ng kanyang asawang si Pastora Claudia, na isa pong senador sa Bogota. Ang purpose po ng G12,
is to love God and to love people. At ang vision po nito is to win soul and make disciples. At meron po nga 4 na level ito, yung to win, consolidate, disciple, and send. Ang ating po mga miyembro ng konseho ay kasalukuyan pong nagtapos kanina po yung moving up, doon po ginawa sa 10 o'clock service, yung proseso ng consolidate, yung po ay level 1. At sila po ay aakyat na sa level 2, yung School of Leaders. So discipleship na po ito. At ngayon pong hapong ito ay mapapakinggan natin ang isang patutuo. Sila po ay 24 na nag-moving up kanina. Isa po sa kanila ngayon ang magpapatutuo kung ano po ang nagawa ng prosesong ito sa kanyang buhay. Mula po doon sa pre-encounter, encounter God retreat na 2 days po yan, at yung post-encounter na 12 session. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa buhay na patutuo na ibibigay po na ating kapatid, Verhel Santos. Mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Mukhang tahimik pa wata kay lahat eh. Mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Ang alam ko po, pag araw ng linggo, dapat tayo po ay excited, no, sa sasama natin dito sa ating dalanginan. Ngunit parang napapansin ko po, parang nalulungkot pa kayo. Hindi ho ba kayo excited na makapiling ang ating Panginoon dito ngayon? Dahil, alam nyo ba, itong araw ng linggo, ito yung unang araw sa loob ng isang linggo, di ho ba? Amen ho ba? Itong araw ng linggo, ito po ay araw ng ating Panginoon. Kaya po tayo nandito. Yung pong Sabado, yun po ay huling araw ng isang linggo. Sino po may-ari ng araw ng linggo? Di ho ba si Satanas? Amen ho ba? Kasi pag araw ho ng Sabado, ang ginagawa po ni Satanas, marami pong bagay para hindi ho tayo makapaglingkod sa araw ng linggo. Kasi nandyan yung may party, nandyan yung kung ano-anong gimmick ang ginagawa, nandyan yung magagandang palabas sa TV, DVD. So, pag araw po ng linggo, tayo po lahat ay nanghihina. Lalo po yung nagsisimba sa umaga, inaantok pa, minsan hihikab-hikab po rito, hindi sila excited na makapiling ang Diyos dito sa ating kongregasyon. Ngayon po ay araw ng UMM, kaya ako po ay napag-atasan na ipahayag sa inyo ang mga patotoo. Ako po hindi ako naghanda kung ano ang aking sasabihin sa inyo dahil ang gusto ko pong ipahayag sa inyo, ito pong pahayag na ito ay yung nanggagaling sa akin sa puso at sa isip. Kaya nung araw, hindi po ako gaanong active sa church. Yan po inaamin ko po, minsan na sabi ko po kay ila pastor, anything under the sun, pwede ho natin mag-discuss. No? Engineering, sa law, sa medicine, sa insurance, anything, marketing. Kaya ko po, o either politics, kaya ko po magsalita dyan. Pero pagdating po sa mga salita ng Diyos, ako po nakamangmang. Wala pa akong alam. So, dati, ako po nagsisimba. Dalawang klase ang church natin. Maging ang Katoliko, Iglesia, Metodista, dalawang klase po ang church. Unang church, yun po ang tinatawag kong hearing church. Tulad ng iba sa inyo, nakikinig lang tuwing araw ng linggo, pagkatapos, minsan, yung napakinggan sa isang tenga, lumalabas sa kabila. So, kinabukasan, wala na yan. Ikalawang church po natin ay yung learning church. So, pag-aaral, paghayo. Ako po ay dati na kasama rin ako doon sa mga hearing church. Pero nung magkaroon po kami ng pagkakataon na makapag-establish kami ng Bible study sa San Valley,
lumipat po ako doon sa learning charge hanggang sa nakatapos po ako ng evangelism explosion hanggang nasama po ako doon sa G12. Nung nandito po kami sa G12, yung pagbabasa po ng Biblia ayon sa aking kalooban, ito yung obligasyon ko lang. Pwedeng hindi ko magbasa, pwedeng magbasa. Pero habang lumalalim ang aking pagsasiliksik sa mga salita ng Diyos, nagiging excited na ako. So, tuwing umaga, hinahanap ko na po yung Biblia. Parang ito na yung diary ko tuloy ngayon. Hindi ko na tinitignan yung ibang aralin, yung ibang gawain ko. Kung may pagkakataon, magbabasa ako ng Biblia, nagbabasa po ako ng Bible. So, yun po ang isang pagkakaiba nung hindi pa ako pumapasok dito sa G12. Ngayon, sa aking pagbabasa ng Biblia, nabasa ko yung Genesis. Ako po yung nagulat at namangha. Dahil ang Diyos pala ay naghahanap at nagtatanong. Amen po ba? Ano po ang unang niyang tinatanong? Di ba, una, hinanap niya si Adan nung magkaroon ng kasalanan sila Adan at si Eva. Hinanap niya. Ikalawang paghanap niya at pagtatanong, tinatanong niya si Cain kung nasaan si Abel. At alam niyo ba, hanggang ngayon, nagtatanong po ang ating Panginoon, asan po yung inyong mga katabi? Bakit po maraming bakante sa ating upuan? Asan po yung inyong katabi? Asan po yung G12 na sinasabi? Yung bang sinasabi namin, Government 12. Yung pong kaalaman na hindi pa nakakaalam, yung G12 na sinasabi ko, yun po yung inyong pamilya. Nagsisimba mag-isa. Asan na yung magulang? Asan yung asawa? Asan yung mga kapatid, mga anak? Bakit hindi nyo lahat kasama? Kayo lang ho ba ang pwedeng magkaroon ng kaligtasan? Yun po ang tanong ng Diyos. Kayo lang po ba ang merong karapatan tumanggap ng mga biyaya galing sa Diyos? Bakit hindi po natin isama ang ating pamilya? Yan po ang ang pakakaiba. Ikalawa, araw-araw nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa lesson po namin, marami po kaming gawain. So nagiging immune kami sa gawain hanggang sa hinahanap na ho ng katawan namin yan, ng aming puso, ang paglilingkod. Kaya po nabago ang aking buhay ng pag-ating ko po ng G12. Ngayon po, meron akong isa pang kamangha na nabasa ko sa ating Biblia. Samahan niyo po ako sa pagbabasa doon sa Roma 12, 1-8. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal na kalugod-god sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng panahon ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko ito sa bawat isa sa inyo. Huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalataya. Pinagloob ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Kaya hindi naman tayo maraming nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa'y bahagi ng iba. Yamang meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ito, ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ang kalooban ng Diyos ay ipagkaloob sa atin, ipahayag natin ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung magkakanggawa, gawin ito ng buong galak.
Yan po ay utos sa atin ng Panginoon. Tsaka binili niya po rito. Ako'y namangha rito dahil nga matagal nang nabuo ang Biblia. Pero nung ginawa nila itong Biblia, dito sa verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Hanggang ngayon, kung ilalagay po natin sa ating kapanahunan, nakakabangha po ito. Dahil nung araw pa, sinasabi na nila na huwag ho tayong umandun sa makabagong mundo. Dahil lumabas ho mga bagong technology natin. Marami pong ginagawa ang ating kalaban, si Satanas, na para mapahiwalay tayo sa ating Panginoon. Unang-una po, marami po nagkakahiwalay, nagkakasira doon sa text messages lang. Doon po sa paggawa ng mga Facebook, marami pong mag-asawa nagkakahiwalay. Marami mag-sweetheart, magkaibigan, nagkakasira dahil lang po sa Facebook. Yan po lahat ng bagay na ginagawa ng Satanas upang bumitaw tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun lang po at sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Ay bukas po kayo sa akin sa Lumang Tipan, sulat sa Deuteronomio 34 at talatang 1 hanggang hanggang 12. Ganito po ang sinasabi. Si Moses ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ni Yahweh ang buong lupain, mula sa Galad hanggang Dan, ang buong Neptali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa kanluran, ang Negev at ang kapatagan. Sa makatwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Soar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, yan ang lupain na aking pinangako sa iyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moses na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ni Yahweh, inilibing siya ni Yahweh sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet-Peor. Ngunit ngayon walang nakakalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taong nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangatawan. 30 araw siyang pinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, pagkat ipinaton sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng mga utos ni Yahweh. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran kay Yahweh. Wala rin nakakagawa ng mga kababalagan tulad na pinagagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng mga paraon at mga lingkod nito. Wala rin nakagawa ng makapangyarihan at mapambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayan ng Israel. Sulat ni Pablo sa mga unang taga-Tesalonica, Kabanatang 2, 1 hanggang 8. Ali kayo aking mga kapatid, nais ko pong makitang kayo ay kasama ko sa pagbuklat ng Biblia mula sa unang Tesalonica 2, 8 hanggang 1. Tunghayan natin at ganito ang nakasulat. Kayo na rin mga kapatid ang nakababatid na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kamit inalpusta sa Pilipos. Gayunmay, pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang.
Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangaral kami upang bigyan kasiyahan. Hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ang ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumagamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Inaanyahan ko po kayong tumayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo. Makipagbukas po kayo sa Ebanghelyo ay kay San Mateo, Kabanata 22, mga talatang 34 hanggang 46. At babasahin po natin ito ng sagutan, sabay-sabay tayo sa talatang 46. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila ay sandalubhasa sa kautusan ng magtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, bigay mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito na mga pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Habang nakakatipo ng mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus, Ano ang pagkakaalam ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sagot nila. kung gayo'y sabi ni Jesus, bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David na kasihan to ng Espiritu? Ang sabi niya, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. ngayon si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paanong masasabing anak ni David ang Mesiyas? Tayo pong lahat, isa man sa kanila'y walang nakasagot, at mula nooy wala nang nangahas, magtanong sa Kanya. Ito ang seta ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Pinagpala ang Kanyang pangalan. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words of life.
Sa iyong kabutihan, O Diyos, narito ang handog ng aking mga kapatid. Tugon nito sa mga panawagan. Kami nagpapasalamat sapagkat ang ministeryo ng UMM o mga kalalakihan ay ganoon na lamang. Salamat po sa aming mga kapatid na ito na nagpapatuloy upang sila ay maglingkod sa iyo. Kaya ang lahat ng kaloob na ito, O Diyos, ay sa mga ganitong gawain din. Salamat po sa lahat ng tumugon, pagpalain niyo po sila. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa mabiyayang mensahe ng awit Send the Light ng ating pong Vesper Choir. Ang ating pong tagapagsalita ay talagang ayaw na ho niyang i-expose yung kanyang background. Kaya sabi niya, Pastor, maikli lang. Sabi ko naman po, sige po, short introduction lang.
ang ating kapatid ay first time po na titindig dito sa ating pagsamba bilang tagapagsalita. At nagagalak tayo sa ating mga kapatid na katulad niya na pag inanyahan po na magsalita, ay nandun yung kanyang pagtugon. At tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Panginoon dahil totoo na ang prinsipyo ng pagiging iglesia na ito ay yung the priesthood of all believers, ang paglilingkod ng lahat ng ating pong mga kapatid. Kaya hindi ko na ho pakakabahan, mapagpakumbaba at tapat na lingkod na mananampalataya ng ating Panginoon. Kapatid na Kenneth Clemente Esquera. True enough, God moves in mysterious ways. Hindi ko po alam kung ano yung susuot ko sa pagharap sa inyo ngayon. At nang ako'y magitim, makita ko pati ang koro nakaitim, pati si pastor nakaitim. That means I am one with you in worshiping the Lord this afternoon. I decided to write down what I have to say in sharing this afternoon's message so that I don't be overwhelmed by emotions, most especially when you stand up here to praise our Lord. Anyway, here it goes. Muling magandang hapon sa inyong lahat. Tunay na nag-uumapaw ang mga biyaya ng Diyos upang Kanya muling pahintulutan tayong lahat na magtipon-tipon sa dapit hapong ito upang magpuri at sumamba sa Kanya. Nais ko pong aminin sa inyong lahat na isang malaking hamon ang aking haharapin ngayon upang hayagang manguna sa inyo sa pag-aaral ng Kanyang salita. Marahil ay bunga na rin ito sa nasusulat na paksang ating tatalakayin ngayon na sa wikang Ingles ay called to love, called to serve. Na ang salin nito sa wikang Filipino ay tinawag upang magmahal, tinawag upang maglingkod. O dili kaya'y patuloy na tinatawag magmahal at patuloy ding tinawag na maglingkod. Marahil ay iyan na rin ang aking panghahawakan at kukunan ng lakas ng loob upang tayo ay sabay-sabay na mag-aral sa Kanyang salita at hindi ako mangaral o mag-sermon sa inyo ngayon. Malaki po ang pagkakaiba ng dalawa, ang makipag-aral sa mangaral at mag-sermon. Bilang gabay, pahintulutan ninyo akong basahin ang banal na kasulatan sa Aklat ni Juan, Kabanata 21, mga talatang 15 hanggang 17 na ganito ang nasusulat. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo," sabi ni Jesus. "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng "Mahal mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, alam mo po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." At mula naman sa unang liham ni Pedro, Kabanata 2, talatang 9, na ganito ang nasasaad. "Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakakaalam sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan." Tunay ngang
tunay ngang tayo bilang mga anak ng Diyos ay bukod tanging napili niya upang magpalaganap ng pagmamahal ng kanyang nais ipadama sa lahat ng kanyang nilalang. Ang pag-ibig o pagmamahal na ito ay wagas, lubos at walang bahid. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi humihingi ng kapalit, kundi ito'y puspusan. In English, this is what you call unconditional love. The love that God has for all of us. A love that does not ask for anything in return. And if you look at chapter of love, 1 Corinthians chapter 13, dyan po nakasaad ang lahat ng ito. Kung napansin po ninyo sa ating binasa sa Biblia, sa aklat ni Juan, nang maikatlong beses nang tanungin ni Jesus si Simon Pedro kung mahal niya ang Panginoon, ay tila baga napikon na si Pedro sa kanyang pagsagot. Naging makulit nga ba ang Diyos upang tiyakin niya ang pag-ibig ni Pedro sa kanya? O di kaya nais lamang niyang tiyakin kay Pedro kung tunay nga ang kanyang sagot sa kanyang katanungan? Alam natin na ang pagmamahal ng Diyos para sa buong sanglibutan ay ganap. Ganito rin ang kanyang hinihiling sa kanyang mga tagasunod na magkaroon ng kasiguraduhan ang uri ng pag-ibig ng ating ilalaan sa bawat isa. At ang kaakibat ng pagmamahal na ito ay ang katungkulan ng bawat nagmamahal na mananampalataya na palaganapin ang kanyang kaharian. Kaya nga, maikatlong beses din nasambit ng Panginoon kay Pedro, pakainin at alagaan mo ang aking mga tupa. Alam na natin ng pinakadakilang pagmamahal na naipahayag ng Diyos ay nasusulat sa aklat ni Juan, Kabanata 3, talatang 16, na sinasabing sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangnilikha na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino kaya sa atin ngayon sa bahay dalanginan to ang kayang gawin ang tulad na ginawa ng Diyos? Sa katunayan, ang pagmamahal ng Diyos Ama ang siyang nagbigay halaga sa ating paniniwala. In the Christian faith, this is what makes the difference. We are anchored on love as compared to other forms of religions like Shintoism, Hinduism, Buddhism, Islam. Ours is bound on the love of God for humanity. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit laganap ang Kristyanismo sa mundo, bunga ng wagas na pag-ibig na nakalaan sa bawat isa sa atin. Kaya't ang hamon nito sa atin itong palaganapin, hindi ayon sa nababasa o pinag-uutos nino man, kundi iyon ang nagmumula sa ating nararamdaman. Maaaring isa-isahin natin ang mga uri ng pag-ibig. May patungkol sa ating mga kapatid, kaanak, kaibigan, itinatanging mahal, kasama sa pananampalataya, kapitbahay, at sa tunay na pinagmulan ng lahat ng ito ng ating Panginoong may kapal. Sa huli, ang mahalaga pa rin ay ang pakikitungo mo sa iyong sinasambang Diyos at ng iyong pakikipagtipan sa Kanya na mabibigyang patunay ng isang ganap na pamumuhay. Because in the end, after all, it is you and your Maker. Your covenant with your Maker is best. Let's not think of what other people say. It is you and your Lord. And in this Christian faith, which is Methodism, we are given that one-on-one covenant with our God. And that's the reason why we do not have yung tinatawag na pangungumpisal na dumadaan pa sa mediator. Ang pangungumpisal natin sa Kristiyanong Metodista ay straightforward to your God, the one you call your Maker. Sa puntong ito, alam na rin natin na bagamat tayo ay nalikha sa kanyang wangis, ay mayroon pa ring mga pagkakaiba sa bawat isa sa atin. Ang isa sa mga kinagigiliwan kong mga talinhaga sa aking paglaki sa loob ng Iglesia Metodista ay ang Parable of the Talents, o ang talinhaga ng mga alipin na nasusulat sa aklat ni Mateo, Kabanata 25, mga talatang 14 hanggang 30. Dito ay naikwento na may isang Panginoon na sa kanyang paglalakbay ay tinawag ang kanyang 3 alipin at
upang sila'y makapagsimula ay binigyan ito ng mga talento. Ang una ay binigyan ng 5, ang ikalawa ay binigyan ng 3, at ang huli ay binigyan ng 1 talento. Nang iwan sila ng Panginoon, nagpasya ang una na nabigyan ng 5 na pagyamanin at pagyabungin ang talentong ibinigay sa kanya. Ang ikalawa na nakatanggap ng 3 talento, ganun din. At ang huli, sa takot sa kanyang Panginoon, ay naghukay at ibinaon ang kaisa-isang talentong ibinigay sa kanya. Makalipas ang ilang panahon ng pagbalik ng Panginoon, inipon niya ang kanyang mga alipin, at yun na nga, ang 5 na nakakuha pa ng 5 pa, kaya't may 10, masaya ang Panginoon at binigay sa kanya ang 10. Ganun din ang binigyan ng 3 nang makakuha ng 3 pa, at suma ng 6 ay binigay na rin sa kanya ang 6 na talento. Ngunit ang binigyan ng kaisa-isang talento na siyang ibinaon pa niya ay binawian ng Panginoon at siya'y pinalayas at pinadala sa dilim. Pinapatunayan lamang ng talinhagang ito na bagamat iba't iba ang ating mga kakayahanan sa buhay, maaari pa rin tayong maglingkod sa Kanya ayon sa ating mga natanggap na talento na dapat nating pagyamanin. Maging babala na rin sa atin, hango sa talinhaga, na ang talentong ating pinagyayaman ay lalo pang nadaragdagan. Subalit, ang kakaunting talento na ipinagdaramot pa ay lubusang kukunin pa ng nagpahiram. Dapat nating matutunan na pasaganahin natin ang ating mga sarili at kakayanan bilang aalay natin sa Diyos. Tandaan natin na tayo ang Kanyang napiling lahi, maharli ka man o hindi, ay may layuning magpalaganap ng pagmamahal na dulot niya. Bilang paalala ni Hesukristo sa Aklat ni Mateo, Kabanata 20, talatang 37, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Sa atin na rin magmumula ang tungkulin na maglingkod sa Kanya at sa pamayanan na ating kinabibilangan ayon sa kani-kaniyang mga talento at kakayanan na Kanya ring dulot. Bilang panghuli, pahintulutan niyo po akong mag-alay ng isang panalangin sa paggabay mula sa Kanya. Music, please. Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arm and let your hand show me the way.
Though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction, lead the road. Lead me, Lord, and never leave my side all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord, all my life. To God be the glory. Amen. Magandang gawit po kami sa inyo. Yung po mga kalalakihan na 40 pataas, sa ayaw at sa gusto nyo, kayo po ay membro ng church. Malaki po ang obligasyon nyo sa church, hindi lang sa church o hindi sa iglesia, kundi sa ating Panginoon. Kayo po inikahit namin matinang Bible study tuwing Sabado po na umaga. Pwede po kayo mamili sa bayan o sa dulo. Basta 7:30 at alas 7 sa bayan, 7:30 po sa dulo. Naasahan ko po ang inyong pagdalo. Kailangan po namin kayo. Salamat po.
Marami pong salamat sa mensahe ng buhay at sa mensahe ng mga awit ng papuri sa ating Panginoon. Hamon upang tayo patuloy na magmahal at maglingkod sa ating Diyos. Ngayon naman po ay ating patuloy na ibigay sa Panginoon ang mga halaga na para po sa kapayagan ng ating pagmamahal sa Kanya. Kaya't ituloy na ninyo ito. Ang sigasig na ipinakita nyo sa pasimula, ang panatilihin ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Sa ganun diwa, may kagalakan po nating ipagkaloob ang ikapo, pag-ibig, pangako, at pasasalamat. Sa mga bawat isang nagkaloob nito, Diyos, narito ang kanilang mga kaloob, pag-ibig, pangako, maging ang kanilang mga hinandang ikapu. Na ito ay panawagan mo para sa isa sa amin, na ilahad ang aming paniniwala at pananampalataya sa iyo. Sa ganito, Diyos, kami ay nagpapasalamat sapagkat handa ang aking mga kapatid na ito sa ganitong panawagan mo, Panginoon. Kaya kami ay nagpapasalamat sa lahat ng aming mga tinangkilik, sa lahat ng pinagkaloob niyo po sa amin. Narito po lahat, O Diyos, ang lahat ng mga biyayang ito at binabalik po namin na may pagpapasalamat ang lahat, O Diyos. Masayang lahat sapagkat patuloy na ikaw ay nagtatapat at Diyos na hindi nagpapabaya sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Kasama nito ang kabuhayan, buhay, maging ang aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa inyong harapan. Nakaluhod, nagtatalaga, nagpapasalamat, at dumadalangin para po sa kalagayan ng buong sangkatauhan. Panginoon, tinatalaga po namin ang buhay na kaloob po ninyo sa amin. Sapagkat sa hamon ng buhay, sa mensahe na aming narinig, mensahe ng awit, mensahe ng mabuting balita, narito kami, Panginoon. Iniaalay po namin ang aming mga katawang buhay upang maging daluyan ng inyong mabuting balita, ng inyong pag-ibig, habag at paglilingtas. Nanawa, Panginoon, sa buong buwan na ito, na pagdiriwang bilang isang bayang tinawag po ninyo, mga lalaki at babae ng aming iglesia, patuloy na marinig ang hamon ng pagmamahal at paglilingkod sa inyo at sa aming mga kapwa. Tulungan niyo po ang aming mga kasama na sa kanilang paghahanap ng katotohanan, paghahanap ng liwanag, O Diyos, sa magitan ng iyong salita ay patuloy na makita at masumpungan dito kung ano po ang kahulugan ng buhay at kung ano ang layunin nito. Kaya't sa aming iglesia, Panginoon, amin pong idinadalangin ang United Methodist Church sa kabuuan. Lahat po ng aming mga obispo ay aming inilalapit sa inyo. Ang aming mga district superintendents, ang lahat po ng mga manggagawang pastor at diakonisa. Kami na yung tinawag at binigyan ng kakaibang uri ng tungkulin sa loob at labas ng iglesia. Patuloy mo po na palakasin ang aming pisikal at espiritual na pangatawan, O Diyos, upang sa aming mga tungkulin na ito, maganap ang inyong kalooban. Maging ang aming mga laiko, O Diyos, ang aming mga miyembro, ang UMYF, UMYAF, WSCS, UMM, Panginoon. Patuloy mo pong palakasin ang kanilang hanay sa paglakad, sa pagsulong ng inyong kaharian. At tulungan niyo rin po, Panginoon, ang inyong mga anak na nakaluhod. Maaaring sila po ay may panghihina, may problema, may karamdaman. Lord, hipuin mo po silang lahat. Idampi niyo po ang inyong mapagpala at makapangyarihang kamay sa kanilang mga paghal na katawan, mga nangihinang katawan. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Sa mga mag-aral po namin, Panginoon, mula po sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, Panginoon, tulungan niyo po sila. Sila na nagnanais na makatapos ng pag-aaral, Panginoon. Ang kanilang mga assignments, mga proyekto, ang pinansyal na mga alalahanin, Panginoon, at iba pa. Kayo po ang siyang tutulong sa kanila, O Diyos. Maging ang mga pamilyang dumaranas ng iba't ibang kapighatian, problema, mga alalahanin, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat magulang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak, Panginoon. At kung ano man po ang mga sigalot na nangyayari, Lord, manahan ka po doon sa kanila. Mangusap ka po sa kanila. Magpakahayag ka sa kanila, Panginoon, na inyo pong ipagkaloob ang dalisay na kapayapaan at kasaganaan sa kanila at pagtugon po ninyo sa kanilang mga problema. Maging ang aming lipunan, Panginoon, ay aming inilalapit sa inyong aming minamahal na bayang bansang Pilipinas. Panginoon, kailan lamang 19 sundalo po ang minasakir sa Mindanao. Dalangin po namin ang mga pamilyang nalulungkot, nakahapis.
Paimbabawin mo po, Panginoon, ang inyong kaaliwan sa kanila. Tulungan niyo po ang aming pamahalaan na mayroong malaking tungkulin at responsibilidad sa ganitong usaping pangkapayapaan. Dalangin namin ang aming mga kababayang Muslim, Panginoon, at ang aming mga kapwa mananampalataya na magtulong-tulong, Panginoon, pag-usapan ang kapayapaan. Panginoon, sa aming mga lingkod ng bayan, Panginoon, mula po sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababa. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga katungkulan na pinagkaloob mo po sa kanila. Tulungan niyo po silang lahat, Panginoon, ng katangi-tanging paglilingkod, katapatan, ang kanilang isukli. Nang sa gayon ay ang taong bayan, ang bayang ito ay makaranas ng dalisay na kapayapaan at tunay na kasaganaan, pagbango ng ekonomiya at moral ng bawat Pilipino. Maging ang buong daigdig, Panginoon, ay aming dinadalangin po sa inyo. Ang mga bansang dumaranas ng kaguluhan, Panginoon, lalo po sa Middle East, tulungan niyo po, Panginoon, ang mga bansang ito. Lalo po ang aming mga kababayang naiipit doon sa gitnang silangan. Sa bawat labanan, Panginoon, marami po mga Pilipino ang nagkakaroon ng kaguluhan din sa kanilang mga buhay. At sa lahat ng ito, Diyos, naniniwala po kami, sumasampalataya po kami, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang lumulukob sa sangkalupaan upang pairalin ang inyong kalooban, pairalin ang inyong kagustuhan, Panginoon, ang inyong ninanais na magkaroon, Panginoon, ng advancement, ng pagsulong at ng pagkilala sa inyong pangalan, ang inyong paghahari sa daigdig nito sa bawat buhay. Kaya, Panginoon, ito po ang aming mga pagtatalaga, mga panalangin at mga pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maria ni Jesus, mga kawalang samay, pilitin lang saging lubos, at nang upang lumaya, kaluluwang nakagapos, hayo't makihamo. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong, walang tutulong. Sa ating paghayos sa mundo, patuloy tayo maging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ganitong diwa, patuloy na sumaatin ang kanyang pagpapala, ang kanyang basbas. Sumabuhay ng bawat sa ngayon ang patuloy na pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapatawad pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, ang patuloy na kagalakan, kapayapaan, presensya at pangunguna ng banal na Espiritu, siyang sumabuhay ng bawat isa mula ngayon hanggang sa wakas. Amen. The journey of the narrow road, and those who gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who gone before us, let us lead to those behind us the heritage of faithfulness, pass on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave them to believe, and the lives we live inspire them to
obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Of all our hopes and dreams have come and gone, and our children see through all we left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Who come behind us find us faithful.